Hindi ko alam kung bakit paborito ko itong gupit na ito. Kahit alam kong nahihirapan ako, pilit ko pa rin ginagawa para sa mga clients natin na mga request nila. Ganyan yung ginawa natin. Gumawa tayo ng pakorbang linya para sa baseline niya. Ang tubo ng buhok sa likod talaga naman nakaka-challenge dahil kung saan saan pumupunta ang tubo nito. Ang ginamit natin dyan is 1.5 na clipper guide. Sa pagsunod natin sa pinakang baseline niya, ganun yung forma na ating gagawing pagbabawas nito. Nahihirapan tayo pero pilit pa rin natin ginagawa palagi. Lalo na kung request ni client, syempre wala tayong magagawa dyan. Gumamit muna tayo dyan ng gunting sa pagbawas dahil napakahirap diretso sa clipper agad. Kailangan ating munang tansyahin sa gunting. Syempre gumawa tayo ng pinakang lugar ng pag-aahitan sa may sikap niya at ganoon din dito sa bikat sa likod. Saka tayo magpuproceed sa number 1 ng clipper guide. Talagang challenging, sabi nga. Maaring simple lang sa'yo pero ako nahihirapan ako pero pilit ko pa rin ginagawa. At syempre, yung nakaka-challenge na gupit, yun yung maganda 0.5 na clipper guide, malapit dito sa pinakang baseline na ginawa natin. Ang challenging kasi dito yung parting likod niya, yung pag-blend. Maliit lang yung pagitan or yung gap kung saan mo kailangang i-blend yan para hindi magbiglang itim or mas kailangan may konting blending pa rin kahit dikit na dikit yung white and dark area. Maging mas maganda pa rin tingnan kahit sa malayong part. Nag zero open, zero close tayo dyan, tapos binalikan natin sa paggamit ng number 1. Ganyan lang naman yung proseso na ginagawa natin. Binabalik-balikan kung may kailangan tayong ipisan at bawasan. Ayun, pagkatapos natin mabawasan yung pinakang gilid, proceed tayo sa ibabaw. Gawin nating freestyle to at nakabagsak na. Dati naka one side yung kanyang buhok. At request ni client ay yung pwede sa nakabagsak, pwede naka one side. Kaya kailangan nating putulan yung haba nito para hindi mabigat kapag ating ibinabagsak yung kanyang buhok. Naniniwala pa rin ako dun sa gusto ni client. Tayo magsasuggest tayo pero sa huli kailangan magkasundo kayo kung ano yung gusto niyang gupit. Kailangan ay magpagtiyaga natin at ating paghirapan yung gupit natin ginagawa para ma-challenge tayo. Everyday is learning, everyday is improvement. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, makakatulong sa atin yan sa pang-araw-araw natin ginagawa para mas mag-improve tayo. Maaring sabi nga ay simple lang sa inyo, mahirap para sa akin. Pero ang pinakang the best dyan, masatisfy natin si client at magustuhan din natin yung gupit na ginawa natin para sa kanya.